Magandang araw po sa inyong lahat, aking mga katribo. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, ay uulitin ko na naman. Mag-like at mag-comment na agad habang nakikinig. Pwede naman iyon pagsabayin, di ba? Pakinggan nyo rin po sana lahat ng ina-upload ko sa ating dalawang channel na Katotohanan at Misteryo, pati na rito sa Kwentong Aswang Comics. Kahit pa hindi ako ang nag-narrate, alam ko naman na gusto nyong ako ang marinig, kaya nga kayo narito sa channel ko. Pero malaking kasiyahan ko pa rin kung pakikinggan nyo ang lahat ng mga kwento, dahil ako pa rin naman ang nagsaayos ng script at gumawa ng video, kahit pa hindi ako ang nagboses. Gusto ko lang na marami kayong mapakinggan, kaya humihingi ako ng tulong sa ating co-narrator. Sana ay pakinggan nyo lahat. Sa dulo ng videong ito ay may mga shoutout at ilang paalala, kaya sana mapakinggan nyo hanggang sa dulo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating namin sa bench sa harapan ng school campus na pinag-iwanan namin kina Abby, Kimberly at Rosalia, ay nakikita kong masaya silang nagkikwentuhan habang nakatingin sa mga batang nagtatakbuhan. Kakabel lang kasi noon para sa recess. Kanya-kanyang paglalabas ng baon ang mga bata habang papunta sa may playground. Pagkarating namin sa kanila ay nagtanong si Rosalia. "Oh, mahal, anong nangyari sa pakikipag-usap nyo sa principal?" Sumagot naman ako. "Wala pa, pag-iisipan pa yata. Hintayin lang natin saglit." "Ha? Ganun? Pinaghintay kayo saglit para lang pag-isipan ang desisyon niya?" "Oo eh." Tumango na lang si Rosalia habang nagpatuloy sa pagmamasid sa mga bata. Ilang minuto pa ang nakalipas ay umalingaw-ngaw na sa buong campus ang malakas na sigaw ng prinsipal. Kung noong kausap namin ito ay tila isang bruskong lalaki na nagmamatapang at minamaliit kami. Pero sa pagkakataong iyon ay boses palengkerang bading na tumitili. At tila naghihingalong humihingi ng tulong ang aming naririnig. Napatingin kaming lahat sa direksyon ng faculty building. Maging ang mga estudyante ay napatingin na rin doon. Nakita naming nagtatakbuhan ang ibang mga guro papunta sa faculty. Patuloy sa pag-atungal ng pag-iyak ang prinsipal at humihingi ng tulong. "Mahal, hindi mo ba pupuntahan ang prinsipal? Baka ano nang nangyari doon?" Wika pa ni Rosalia. Sumagot naman ako. Ano ka ba? Ganun lang talaga minsan ang reaksyon ng mga tao kapag may matinding desisyon na pinag-iisipan. Nakita ko mula sa pintuan ng principal's office ay lumabas ang isang anino. Sigurado akong si Ringo na iyon. Nakita na rin namin na nagtatatakbo ang principal papalabas ng opisina niya. Natataranta iyon na nagpapalinga-linga sa paligid na parang may hinahanap, hanggang sa mapadako ang tingin niya sa direksyon namin. Mabilis siyang kumaripas ng takbo papalapit sa amin. Pagkalapit niya ay sinabing, "Albularyo! Albularyo! Sabihin mo sa mga elementong kausap mo na pumapayag na ako! Ihihinto ko na ang proyekto!" Hindi ko muna siya sinagot at pinaupo sa isang bench. "Sir, kumalma po muna kayo. Walang mangyayari sa inyong masama." Pero panay pa rin ang palag noon at sinasabing, "Albularyo, tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Iligtas mo ako sa halimaw na iyon! Sobrang nakakatakot ang itsura niya!" Nagsilapitan sa amin ang ibang mga mag-aaral pati na mga guro.
Sinabihan ko naman iyong isang guro na sabihan ang mga estudyante na lumayo dahil may pag-uusapan kaming mahalagang bagay ng prinsipal. Sinunod naman ako noong guro noong tinanguan siya ng prinsipal. Noong mahimasmasa na ang prinsipal ay nakatulala na iyon habang ikinikwento niya ang kanyang nakita. Sabi ko naman na wag na siyang mag-alala. Hindi naman siya sasaktan noong elementong nagpakita sa kanya. Basta't wag niya lang itutuloy ang pagpapaputol ng mga puno sa likuran. Umiiyak naman na nagsasalita ang prinsipal. Mamamatay na raw ang legacy niya. Ideya niya raw talaga ang pagpapagawa noong court sa likuran para kahit wala na siya sa paralang iyon ay meron siyang maiiwang legacy para sa lugar namin. Sabi ko naman sa kanya, "Sir, meron akong suggestion sa inyo. Maitutuloy pa rin ang pangarap niyong legacy." Sabi niya naman, "Ha? Paano? Ang likod ng paaralan na lang ang bahaging pwedeng pagpatayuan." Sabi ko naman sa kanya, "Bakit hindi sa katabing lupa ng campus na ito? Malawak ang lupaing iyon." Sabi niya naman na wala naman daw malaking budget para sa proyektong iyon. Walang budget para bilhin ang katabing lupa. Muli naman akong nagsalita, "Sir, makinig po kayo. Ganito. Gusto ko rin po kayong matulungan sa inyong plano dahil para din naman iyan sa mga mag-aaral. Ganito sana ang balak ko. Kausapin niyo ang may-ari ng lupain sa tabi ng campus. Tanungin niyo kung pwede niya kayong pagbentahan ng 1 hektaryang lupa. Kapag nabigyan na kayo ng presyo, paggawaan niyo na agad ng kontrata. Ako ang bibili. Tapos idodonate ko sa eskwelahang ito. Hindi lang isang basketball court at tennis court ang pwedeng maitayo doon. Pwede pa iyon pagpatayo ng library. Masyadong maliit ang library sa paaralang ito. Pagdodonate din ako ng cash para pambili ng computer, electric fan, tsaka mga libro para sa library na itatayo sa lupaing mabibili natin. Sagot ko na rin po ang pagpapatayo ng bagong library building at pagpapapader at concrete flooring noong lupaing mabibili para sa school." Bigla namang umaliwalas ang mukha ng prinsipal. Sabay sabing, "Talaga, albularyo? Sigurado ka dyan?" Nakangiti naman akong sumagot, "Opo, sigurado ako. Dalhin niyo lang sa akin ang breakdown ng projected price ng lahat. Ibibigay ko ng cash sa inyo ang pera. Pero kapag pumunta kayo sa bahay, ay kailangan kasama niyo ang may-ari ng lupa, pati na ang iba pang may kinalaman sa pagpapagawa ng project para may witness tayo sa pagbibigay ko sa iyo ng pera." "Okay, albularyo. Maraming salamat sa iyo. Siya nga pala, anong pangalan mo?" "Lino po. Lino ang pangalan ko." "Maraming salamat, Lino." Wika pa noon sa akin, tapos nagpaalam na kami na aalis. Habang naglalakad kami papabalik sa sasakyan, ay malapad naman ang ngiti ni Tingting. Napansin pala iyon ni Rosalia. "Tingting, kanina pa kita nakikitang pangiti-ngiti. Anong nakakatawa?" Sumagot naman si Tingting, Wala. Nabilib lang ako kay Kuya Lino. Ang galing niya makipag-usap sa isang napakasungit na prinsipal." Sumagot naman si Rosalia, "Abay, oo naman. Si Lino pa ba? Magaling naman talaga siya makipag-usap." Muli lang ngumiti si Tingting at hindi na sumagot. Bumiyahe na nga kami papuntang palengke upang mamili noong mga kailangan namin para sa lulutuing papaitan, tsaka isang pirasong malaking tuna na pang-ihaw. Balak ko rin kasing uminom para ma-relax ang katawan. Nakabili na rin kami ng 2 kahon ng alak, pati 2 rolyo ng tabako. Bali 100 piraso daw iyon. Papauwi na sana kami nang mapansin naming nagkakagulo sa may looban ng palengke. "Hala, Kuya Lino, nagkakagulo doon. Puntahan muna natin saglit." Wika pa ni Tingting. "Sige, tara." Sagot ko pa at naglakad na kami
papunta sa direksyon ng kaguluhan. Pagkarating namin doon ay may isang dalagang nagwawala. Purong itim ang mga mata noon. Pinagmasdan lang muna namin ni Tingting kung sino ang tutulong. Dahil hindi malayong, meron pa ring mga tauhan ang mga Buenaventura na naroon. May mga tinderong lalaki na lumapit para pigilan ang dalaga. Pero tila mga bata lang ang mga iyon kung itulak ng dalaga. Maganda iyong dalagang nagwawala. Nakasuot siya ng apron na madalas gamit ng mga tindera. Kaya ang duda namin ni Tingting ay tindera din iyon doon na biglang sinapian. May katangkaran ang dalaga at may laman din kaunti ang pangangatawan. Kaya masasabing may lakas talaga. Idagdag pa na meron ngang nakasapi sa kanya. Nakita naming may isang ginang ang umiiyak sa gilid at nagmamakawa sa dalaga, saka pinapatigil na ito. Katabi naman noong ginang ay ang isang batang babae na mga nasa 7 o 8 taong gulang. Umiiyak din iyon at sinasabing, "Ate, tama na, tumigil ka na." Sa katagalan ng pagwawala ng dalaga ay bigla iyong nakadampot ng itak. Doon sa may karnihan banda. Doon na mas natakot ang mga tao. Wala na ring mga lalaki na nagtangkang umawat dahil may itak na nga ito. Pero iyong ginang na may kasamang bata ay naroon pa rin malapit at patuloy sa pakikiusap sa dalaga na tumigil na. Kami naman ni Tingting ay tuloy-tuloy sa pagsunod habang lumalayo ang dalaga gawa ng pagwawala nito. Hanggang sa sumigaw ang dalaga sa malakas na boses. Hindi iyon boses ng dalaga dahil malaking boses iyon na parang galing sa ilalim ng lupa. "Tumahimik kayong dalawa! Hindi ko kayo kilala!" Wika pa ng dalaga, sabay ambang tatagain ang batang naroon sa kanyang harapan na mukhang kapatid niya rin. "Kuya Lino!" Wika pa ni Tingting dahil sa kanyang pag-aalala. Pero hindi alam ni Tingting na nauna na akong nakadampot ng kahoy na maaari kong magamit na pansalag sa itak. Mabilis akong tumakbo papalapit doon sa mag-ina at ginamit ko ang dulas ng basang semento, sabay nagpadulas ako para mabilis na makarating doon. Agad kong sinalag ang malakas na hataw ng itak, kaya kumalso ang itak sa kahoy na hawak ko at hindi mabunot sa sobrang lakas ng pagkakataga. Bigla kong naramdaman ang pagkirot ng aking mga sugat, pero tiniis ko lang at pilit nakikipagmalakasan doon sa dalaga. Hanggang sa isang malakas na suntok ang ibinigay doon ni Tingting na nagpatumba sa dalaga at nabitawan ang pagkakahawak sa itak. Pagkabagsak sa madulas na semento ay babangon pa sanang muli. Agad iyong tinukuran ni Tingting ng kanyang isang tuhod sa tiyan. Tapos tinapakan naman ng paa ang braso. Lumapit na rin ako agad at inilapit ang aking 2 daliri sa noo, sabay bitaw ng orasyon. Saka iyon ang hina at nawala ng malay. Agad namang lumapit ang ginang na nanay noon dahil baka napatay raw namin ang kanyang anak. Sabi ko naman, "Manang, hindi pa yan patay. Pinahina ko lang para mailipat natin ng lugar saka ko gagamutin." Sumagot naman ang ginang, "Bakit iyo? Albularyo ka ba?" "Opo, Manang." "Manang, may pwesto mo ba tayong pwedeng mapagdalan sa anak mo para doon natin siya gamutin? Kahit kubo lang o waiting shed. Basta wag lang dito sa gitna ng palengke." Sabi naman ng ginang, "Ayos lang ba sa public CR ng palengke? Bihirang may tao doon at maluwag ang lugar." "Sige po, mauna na kayo. Kami na nitong kaibigan ko ang mag-aalalay. Bilisan niyo po dahil magigising pa itong muli maya-maya lang at muli ring magwawala. Pansamantalang pangpahina lang ang ibinigay ko." Wika ko pa.
Nagmadali na nga ang mag-ina sa paglalakad, papalabas ng palengke patungo sa direksyon ng public CR. Nakahiwalay kasi iyon ng ilang metro mula sa gusali ng palengke. "Ining, kumuha ka muna ng tubig dagat kahit 1 galon lang." Wika ko pa sa bata. "Sige na anak, bilisan mo." Segunda naman ang ina, kaya mabilis nang umalis ang bata. Ilang hakbang bago kami makarating sa public CR ay nagising ang sinapiang dalaga. Nanigas ang katawan maging ang mga braso na pareho naming hawak ni Tingting sa magkabilaan. "Ting, hawakan mo mabuti!" Sumagot naman si Tingting. "Ito na nga, hawak ko na ng mahigpit. Kaso, limitado lang din ang lakas ko ngayon." Wika niya pa. Nang biglang pumormang papaupo ang dalaga, sabay buwelo ng pagtayo at inihagis kami ni Tingting. Ang layo ng kinatalsikan naming dalawa, tapos balakang ko pa ang unang tumama sa simento. Kaya ramdam ko talaga ang sakit, maging ang mga sugat ko ay nagduguan na ring muli. Pagkalingon ko sa ginang ay sinampal iyon ng dalaga ng malakas ng papabaliktad. Talsik ang ginang at nawala ng malay. "Ting, napakalakas nito!" Sabi naman ni Tingting. "Hindi siya malakas, Kuya Lino. Tayo lang talaga ang mahina. Dahil kulang pa tayo sa pahinga." Sagot niya pa sa akin. Napasang-ayon naman ako. "Ay, oo nga, mukhang tama ka dyan." Pareho kami ni Tingting na nahihirapang tumayo. Nagsalita naman ang dalaga na sa tingin namin ay sinapian ng isang burhamin dahil napakalakas nga nito. "Mabuti at narito ka, babaylan! Tatapusin na kita para wala ng hadlang sa pagsakop ng Astra dito sa mundo nyo!" Nagsalita naman ako. "Isa ka ngang mababang uri ng burhamin. Puro lang yabang at salita. Samantalang ang mga berdugo ng Astra ay hindi umiimik. Basta kastigo lang ang ginagawa noong makaharap namin." "Ah! Hinahamon mo talaga ako!" Sagot pa noon at naglalakad na papalapit sa akin habang nakahiga pa ako sa simento at pinapakalma pa ang sakit ng pagkakabagsak ng balakang at likuran ko. "Ting, gumawa ka muna ng paraan! Masyado pang masakit ang likuran ko. Hindi ako makabangon." Sumagot naman si Tingting. "Tirahin mo na ng tigalpo mo, Kuya Lino." Sumagot naman ako. "Ha? Sira ka ba? E di natodas yung dalagang yan." "Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko na hindi nga pala itong mga aswang." Nakita ko, papalapit na rin ang batang may dalang maliit na timba na may lamang tubig dagat. Sinenyasan ko si Tingting na kunin sa bata ang timba. Dahan-dahan namang naglakad si Tingting papasalubong doon sa bata. Pagkalapit sa akin noong dalagang sinapian ng burhamin, ay agad akong pinagpapalo gamit ang kamay. Mabuti nga at hindi mahaba ang kuko. Sinalag ko iyon pero umaabot pa rin talaga sa akin. Dahil sa mas malakas siya sa akin, at nakahiga pa ako sa simento. Noong makita kong papalapit na si Tingting sa akin, dala ang timbang may tubig dagat, ay mabilis kong tinadyakan ang isang binti noong dalaga at natumba papatihaya na nasa ibabaw ko. Agad kong inilak ang leeg at braso habang ang dalawang binti ko naman ay nakakapit sa katawan niya. Para akong gagamba na nakakapit ng mahigpit sa dalaga. "Ting! Ngayon na!" Sigaw ko pa kay Tingting. Agad namang lumapit si Tingting. Sabay ibinuhos ang tubig dagat sa mukha at sa bibig mismo ng dalaga. Siyempre, dahil nasa ilalim nga ako, idi damay akong nabubuhusan. Pupugak-pugak naman ang dalaga dahil nalulunod sa tubig dagat na ibinubuhos ni Tingting. Dahil sa nasa paghinga ang atensyon noon,
Kaya madali akong nakakuha ng pagkakataon. Inusal ko na ang orasyong pamatay ng mga mahihinang burhamin. Lumabas ang itim na usok sa bunganga ng dalaga. Tapos naging puti na iyon pagkalabas, saka sumama na sa hangin. Nawalan na rin ng malay ang dalaga, kaya binitawan ko na ang aking pagkakakapit. Ting! Tulungan mo ako makabangon! Nakita kong pupungas-pungas din ang ginang habang ginigising ng bata. Pagkagising ng nanay ay lumapit sa dalaga. Naroon lang ako nakaupo sa malapit, kaya nag-usal na ako ng orasyon at inilapat ang aking hintuturo sa noo-noon. Saka agad na iyong nagkamalay. Iho, maraming salamat at napagaling mo ang anak ko! Sumagot naman ako. Nang, maglaan din kayo ng oras sa pagsisimba at dalasan ang pagdarasal sa Panginoong Diyos para sa proteksyon, para hindi kayo madaling mapasukan ng mga masasamang espiritu na mahilig sumapi, lalo na itong anak niyong dalaga. Nakita kong confused pa sa mga nangyari ang dalaga. Iuwi niyo na po yan, Nang. Tapos pagpahingahin niyo, baka lagnatin pa yan mamayang gabi. Dahil masyadong nagamit ang lakas niya noong sumapi. Sige, Iho. Maraming salamat, ha. Wika pa noon at may isa pang ginang na tinawag. Inalalayan na nila ang dalaga papunta sa paradahan ng tricycle. Nagsalita naman si Tingting habang inaalalayan ako sa paglalakad. Kuya Lino, huwag kang magpapahalata. May 3 lalaking nakamasid sa atin. Duda ko, mga aswang ang 3 yan. Anong gagawin natin? Sumagot naman ako. Dalhin natin sa ibang lugar. Doon natin tapusin. Ha? Paano sila, Rosalia? Sabi ko naman, makakapaghintay ang mga iyon kaysa bumalik tayo sa sasakyan. E di makikilala ng mga aswang ang sasakyan natin at malalaman pa kung saan tayo nakatira. Naglakad na nga kami ni Tingting papunta sa kabilang direksyon ng pinagparadahan ng aming sasakyan. Tapos doon kami tumawag ng tricycle. Pagkalapit ng tricycle ay agad iyong nagtanong. Saan kayo, boss? Barangay Lapos lang. Sige, boss, sakay na. Anong nangyari sa'yo, boss? Iiga-iga ka yata? Tanong pa noon sa akin. Wala ito. Nadulas lang ako sa palengke. Hindi ko napansin na may naglilinis. May sabon pa ang semento na nilakaran ko, kaya ako nadulas. Ganun ba, boss? Tatanga-tanga talaga yung mga janitor dyan. Dapat nilagyan nila ng sign para hindi madaanan. Napahamak tuloy kayo. Pinatakbo na ng driver ang tricycle. Kami naman ni Tingting ay pasimpleng sumisilip sa likuran namin. Kuya Lino, magaling ang naisip mo. Sumunod nga sila. Noong lumingon naman ako kaunti, ay nakita kong nakakotse ang mga sumusunod sa amin. Ilan ang sakay niyan, Ting? Tanong ko pa dito. 3, Kuya Lino. Kaya natin yan. Umaga pa naman. Hindi pa yan magpapalit ng anyo. Bago pa makarating sa mismo mga kabahayan ng Barangay Lapus, ay pumara na kami at nagbayad. Dahan-dahan na kaming naglakad ni Tingting papaakyat para makita kami noong mga nakasunod. Nakita namin silang doon huminto sa mismong kanto, malapit sa mga kabahayan. Nagpatuloy na kami ni Tingting sa paglalakad. Kuya Lino, anong armas ang gagamitin natin? Wala naman tayong dala. Tanong pa ni Tingting. Eto, unyal ko, gamitin mo muna. Paano ikaw? Kaya night na lang muna gagamitin ko. Wala akong balak patagalin ang laban na ito. Masakit na masyado ang sugat ko. At may naghihintay pa sa atin. Nakita naming nasa likuran na namin ang 3 lalaki, naglalakad at nakasunod. Hoy! Kayong dalawa! Pinapatawag kayo sa opisina ni Mayor! Ha? Bakit? Tanong ko pa sa mga ito.
Lahat ng mga bagong muka dito ay ini-interview para masigurong walang masamang loob ang makakapasok sa bayang ito. Habang kausap ko ang isa sa mga lalaking iyon, ay narinig kong bumulong ang tagabantay ng Kyanite. Babaylan, aswang lahat ang tatlong yan. Wika pa noon. Hindi ko na siya sinagot. Iyong lalaking nagsasalita na lang ang sinagot ko. Ah, ganun ba? Ang ibig ba sabihin ng masasamang loob na sinasabi nyo ay kapag albularyo? Pero okay lang kung mga aswang na katulad nyo? Biglang bumalasik ang itsura nila at nagkabalahibo ang mukha. Hindi na nagsalita at agad nang sumugod. Pagkalmot nung isa sa akin ay mabilis akong yumuko, sabay saksak gamit ang espada ng Kyanite. Si Tingting naman ay nag-sidestep, sabay huli ng ulo ng isa sa kanila at ginilitan ng leeg. Sumirit naman agad ang dugo, tapos iyong pangatlo ay tinaga ko ng espadang Kyanite sa hita. Kaya napayuko iyon. Agad na rin iyong sinaksak ni Tingting ng punyal sa sentido. Sa tingin mo, Ting, wala nang ibang mga kasama yan? Sumagot naman si Tingting. Sa tingin ko naman, Kuya Lino, wala na. Kasi kung meron, dapat sumama. Maluwag pa naman ang kotse nila. Tupukin mo na ang mga yan, Kuya Lino, para makauwi na tayo. Wika pa ni Tingting. Ikinumpas ko na ang aking kamay sa katawan ng mga iyon at agad nang lumiyab. Mabuti, Kuya Lino, kaya ng Kyanite magsunog ng katawan, no? Sumagot naman ako. Oo, kapag mataas pa ang enerhiya. Pero kapag mababa na ang enerhiya niya, ay baka maging half-cook ang mga iyan. Sige, Kuya Lino, tara na. Muli na akong inalalayan ni Tingting papababa. Tapos saka kami muling tumawag ng tricycle papabalik sa palengke doon sa barangay sentral. Doon na namin pinahinto ang tricycle sa mismong tabi ng pinagparadahan ng sasakyan namin. Pagkapasok ng sasakyan ay agad nagtanong si Rosalia. Mahal, bakit ang tagal nyo? Sinagot ko naman siya. Medyo nahirapan kasi kaming gamutin ang sinapian dahil mahina pa ang katawan ko. Tapos nakita iyon ng tatlong lalaki, yung sinasabi mong nagbabantay sa'yo at panay ang sunod. Mga aswang nga sila, iniligpit na muna namin. Pinasunod muna namin sa malayong barangay. Para kung sakali mang may nakakaalam na sinundan kami, ay hindi sila makakarating sa bahay natin. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Rosalia. Hala mahal, ang mga sugat mo, nagdurugo na naman. Tingting, bilisan mo na magpatakbo ng sasakyan para makarating na tayo agad sa bahay. Sumagot naman si Tingting. Ano ka ba, Rosalia? Kailangan mabagal lang para sa bahay tayo makarating. Kapag mabilis, ay mabilis din tayo makakarating. Pero hindi sa bahay, kundi sa ospital. O di kaya sa Campo Santo na talaga. Hindi na sumagot si Rosalia dahil abala na ito na maglagay ng panyo sa likuran ko. Tumatagas na kasi mula sa gasa ang dugo mula sa sugat ko sa likuran. Makalipas ang ilang minutong biyahe, ay nakaramdam ako ng pagkahilo, tapos nawala na ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa bahay na. Ayon pa sa kwento ni Tingting na bago pa nga kami makarating ng bahay, ay nahimatay na ako dahil sa sobrang pagdurugo ng aking mga sugat. Inutusan niya raw si Rosalia kasama sina Abby at Kim na sunduin si Alfred upang tulungan siyang dalhin ako sa bahay. Mabilis namang dumating si Alfred kasama si Mira at Mang Doming. Binalikan na lang nila ang mga pinamili namin matapos akong maihatid sa bahay. Pasado 3:00 na noong ako ay magising. Nakaluto na sila ng papaitan. Iyon nga lang, hindi na namin naituloy ang planong inuman. Binigyan na lang daw ng papaitan at inihaw na tuna si Mang Doming. Ayon pa nga sa kwento ni Tingting na mabilis lang silang nakaluto dahil mabilis kumilos sina Kim at Abby.
halatang sanay sa trabahong kusina. Noong magising ako, ay naroon ako sa higaan namin ni Rosalia. Naroon din si Rosalia, natutulog sa tabi ko. Bago na rin ang benda sa aking mga sugat. Habang tulog si Rosalia, ay marahan kong hinimas ang kanyang buhok na nagpagising naman dito. Mahal, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos naman. Nasobrahan lang talaga ako sa panghihina kanina. Kasi malakas talaga ang kalaban. Gumamit pa nga ako ng kyanite noong tupukin ko ang katawan ng mga aswang na iyon. Kaya siguro ako nahimatay. Ano? Ipagdadala ba kita ng pagkain dito sa kwarto? Tanong pa ni Rosalia. Hindi na. Pakialalayan mo na lang ako. Doon na ako kakain sa lamesa. Sumungit naman ang mukha niya. Bakit pa gusto mo sa lamesa kumain? Ganun din naman. Magpapahinga ka rin agad pagkatapos makakain. Siguro gusto mo lang makita si Abby, no? Gusto mo bang siya na lang ang utusan ko na magpakain sa'yo? Para naman mag-enjoy ka. Ay, ayan ka na naman mahal ko. Hindi lang ako sanay na sa higaan kumakain. Parang feeling ko, nagiging baldado na kasi ako kapag nasa higaan ako kakain. Agad na siyang tumayo sabay sabing, Hindi ka lalabas ng kwarto. Ikukuha kita ng pagkain at dito ka sa loob kakain. Sabay labas nito, kaya wala na akong nagawa. Maya-maya, bago pa makabalik si Rosalia, ay pumasok naman si Tingting sa kwarto ko. Ano Kuya Lino? Ayos ka na? Sabi ko naman, ganun pa rin. Masakit pa rin ang mga sugat ko at nanghihina pa. Sumagot naman si Tingting. Ayos lang yan Kuya Lino. Nakapagbawas naman tayo ng aswang sa araw na ito. Partida pa nga dahil nanghihina pa tayo pareho at marami kang sugat. Sumagot naman ako. Maswerte lang tayo dahil mukhang baguhan ng mga aswang ang mga iyon. Kaya madali nating nadali sa ganoong style. Kung nagkataong mga veterano at mautak, edi tayo ang tapos. Ano ka ba naman Kuya Lino? Kahit naman sa hanay siguro ng pulisya, hindi uutusang maging tagaman man lang sa palengke ang isang general, di ba? Kaya hindi na nakakapagtaka na mga baguhan lang din ang naroon sa palengke. Dahil simpleng pagmamanman at pagbabantay lang naman ang gagawin nila. Ang mali nga lang sa kanila, dahil mukhang gustong magpalapad ng papel, kumilos na agad at hindi humingi ng backup. Para siguro masolo ang credit kapag nakahuli sila ng isang albularyo. Kaso mali sila ng ginawa. Mahabang paliwanag pa ni Tingting. Tinanong ko naman siya. Kumusta naman ang dalawang bisita natin? Ayun. Ayos naman. Si Abby nga gustong pumasok dito. Kukumustahin ka raw niya at willing siyang mag-alaga sa'yo. Pero sinabi ko na wag. Dahil kapag nakikita ko si Rosalia, naniningkit ang mga mata palagi na nakatitig kay Abby. Baka biglang bunutan ng 45 na baril Mabalik pa ang trauma noon kapag nagkataon. Kaya nasa labas na lang sila nakatambay, nagbabasa ng pocketbook. Ting, pwede mo rin silang ipasyal kina Mang Doming para naman maiba ang paligid nila. Hindi yung nakakulong lang sila dito sa bakuran natin. Sige Kuya Lino, gagawin ko yan. Medyo mainit na rin kasi ang ulo ni Rosalia sa kanila Panay kasi ang pangungumusta ni Abby sa'yo. Palibasa, bata pa. Kaya hindi makaramdam na hindi nagugustuhan ng alaga nating tigre ang pangungumusta niya. Mahabang wika pa ni Tingting. Nagulat naman kami nang may nagsalita sa may pintuan. Sino ang may alagang tigre? Sumagot naman si Tingting. Yung mga kalaban. Yung mga kalaban namin ni Kuya Lino. Sinabihan ko si Kuya Lino na mag-iingat kami. Kasi may nakita akong larawan sa kotse ng mga kalaban na may tigre silang kasama. Baka pakawalan niyon At pasugurin dito sa atin. Muli namang nagsalita si Rosalia. Ganun ba? Di subukan nila para tadtarin ko ng bala ang alaga nilang tigre. At gagawin kong basahan sa paa ang balat noon. Kuya Lino, sige, lalabas na ako. Pupunta na lang muna ako kina Mang Doming. Sige Ting, ingat ka.
Baka may makasalubong kayong tigre. Wika ko pa. Napasabi naman si Tingting. Oo, Kuya Lino. Sige, magpagaling ka lang dyan. Saka na natin ituloy ang misyon kapag okay ka na. Oo, Ting. Lumabas na nga si Tingting. Tapos sinimulan na akong pakainin ni Rosalia noong dala niyang pagkain. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 128. Bago natin tapusin ang videong ito, ay muli nating papasalamatan ang lahat ng mga nag-member sa ating channel membership na sina Ma'am Christine Olson sa katotohanan pati sa comics, Queen Jason sa katotohanan at comics, Marvin Saclo sa katotohanan pati sa comics, Andrea Gumana sa katotohanan at sa comics, Jovi Taghap, Mary Jane Pilahio, Burns A, Click and Collect Manila, Etang Reyes, Dean Ciudadano, Lou Kira, Sarjane Katsdorms, Noli Bobis, Rose Halandumon, Georgina Bati, Jesmar Ocampo, Maria Victoria, Miss Ilongga, Alma A, Santi Santos, Jamor Jomar Hernandez, Cheryl Ademe, Granny Mayet, Jovi Prabhu, Grazela Channel. Sila po yung mga nag-member sa ating channel membership mula noong bago pa lang ang ating main channel pati na side channel. The last but not the least ay ang mga nagpadala rin ng kani-kanilang biyaya via super chats and stickers na sina Ma'am No Need to Mention, yun ang sabi niya Josh Garcia, Christine Olson, maraming salamat uli sa iyo ma'am, talagang solid ang pagsuporta mo dito sa ating dalawang channel, pati kay Ma'am Girly Katsuno, Giselle Wagan Vlogs at Giselle Wagan Mix Vlog, Ma'am Jean Ugawa, Elena Yamauchi, May Kuroki, Lilibet Takeno, A Golondrina TV, at kay The Gamer TV. Pati na rin siyempre sa lahat ng mga katribo natin na patuloy na nakikinig sa ating dalawang channels. Kahit sino pa ang nagboses, maraming salamat sa inyong lahat. Pati na rin sa mga silent listeners na nasa ibang bansa, pati na rin sa mga narito lang din sa Pilipinas. Salamat sa walang sawa niyong pakikinig. Hindi rin ako magsasawang mag-upload hanggat nandyan kayo. Last na paalala na lang po sa mga nagtatanong tungkol sa lihim ng medalyon. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat dahil sa pag-post o sa pagtigil ng pag-a-upload noon. Nahihirapan talaga akong pagsabayin ang dalawang magagandang series natin. Kapag pinilit kong magsabay ang dalawa, ay siguradong isa sa kanila ang papangit at magiging boring ang kwento. Kaya sa ngayon, mas pinili ko itong Aswang Killer na lang muna ang ituloy. Pagkalipas nito, saka na natin itutuloy ang lihim ng medalyon. Malay natin, matapos ko ng maaga ang pagsusulat noon, baka pwede na rin iyong ihabol. Pero sa ngayon, dito muna po tayo mag-focus sa mahabang adventure nila Lino at Tingting, kasama ang kani-kanilang mga pamilya, kaibigan, gabay at mga kaalyansa. Abangan niyo po ha, makakasama din nila Lino at Tingting sa kwentong ito, sina Kulas at Mancio. Huwag niyo lang pong madaliin dahil sa unahan pa iyon at mahaba pa ang takbo ng kwentong ito. Sa araw-araw ay itong kwento na Aswang Killer at ang kwento ni Sir Rico ang pinagkakaabalahan kong gawin. Baka lang po makonfuse na naman kayo sa sinabi kong ito. True story po ang kwento ni Sir Rico. Inaayos ko lang ang pagkakasunod-sunod ng kwento para mas maging madali ang pagsasalaysay.
Tapos itong kwentong aswang killer ay sarili kong akda. Yun lang po, sana ay naging malinaw ang lahat. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.